Tagalog lang. As magkaibigan, magkapatid. Ayan. Kaya, kung saan kayo, ano tawag doon? Kung saan kayo, bahala kayo. It's okay kung tawagin yung pastor or Kuya Rafi. Walang problema sa atin. Ano po? Ayan. At ako kasi ay tubong Batangas. Tumubo talaga. Pinanganak. Kasi naman mali-mali ang mga salita, ang mga words. Pinanganak po ako sa Batangas at sa aming magkakapatid. Sabi nga niya, bukod tanging ako lang yung half Filipino sa aming magkakapatid. Ano po? Kaya kung tatanungin niyo kung ilan kami magkakapatid, 5 and a half. Ayan. 5 and a half. Ano po? Ayan. Sige, nagpa-process pa. Okay. Antayin ko. Ang dami kasi nagtatanong lagi. Kuya Rafi, ilan kayo magkakapatid? Ilibat kalahati. Handa na ba ang lahat? So, ako'y kinakabahan. Hindi ko alam. Ang tagal ko nang nag-i-speak, pero every time I speak with yung mga bagong fresh faces. Ayan. Ako'y kinakabahan. Kaya natin to. Ano po? Paano nga to, ate? Up, down. Ito? Yung big arrow. Yan po. So, sa gabi nito, I'm gonna share you my life. I'm gonna share you my life, how good is our God. At kung paano niya pinoteksyonan yung buhay ko, paano niya pinreserve yung buhay ko. And I do believe that God is preserving you, ang bawat isa na naririto, pinipreserve ng Panginoon because you are specially made for a very special purpose. Amen. Handa na ang lahat? Ayan. So, unang tanong, sino dito ang hindi nahihirapan sa buhay? Taas ang kamay. Wala. Yung tipong wala kang problema. Wala. Kala ko meron, di mapapasala all na lang ako. So, meaning to say, may one time, may gathering din kami ganito. And then isang kabataan din, bigla siya nagtaas ng kamay. Sabi niya sa akin, Pastor, paano po ba matatanggal ang problema sa buhay? Parang feeling ko ako na lang lagi ang hindi na ako tinitala ng problema. Hindi pa natatapos ang isa, may kasunod na naman. Sabi ko, ganun. Sabi ko, hala, napaisip ako, sabi ko, grabe naman ang nangyayari sa'yo, ano? Pero sabi ko nga sa kanya, look at me, tingnan mo ko. Sa tingin mo, kailan matatapos ang problema ko? Kaya sa tingin nyo, kailan matatapos yung problema ko? Diba? So, ibig sabihin, habang tayo ay nasa mundo, kakambal na natin ang challenges in life. Pero tatandaan natin na walang pagsubok na ibibigay ang ating Panginoon na hindi natin kayang pagtagumpayan. Yun ay para, ang mga pagsubok na yun is for us to grow stronger sa bawat hawa ng buhay natin. Hindi para pahirapan ka, hindi para alilain ka, or hindi para apihin ka. Dahil kung makikita mo yung other side, yung beauty ng challenges in life, it will make you grow stronger and stronger and stronger. Hindi ka magiging weak. Hindi ka magiging talunan. Kaya huwag mong minamaliit yung sarili mo. Kaya kung hindi mo talaga minaliit eh. Huwag mong nilalanglang. Kasi may special gift si Lord na kailangan mong gamitin. Kasi ibinigay niya yan sa'yo for a very special purpose. Amen. Let's read
1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Sabay-sabay. Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself be disqualified. Tayo ay lumuka, tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we proclaim your goodness. We proclaim your love in this gathering. Please forgive our sinful nature, touch our hearts, touch our minds. Tulungan mo po kami buksan ng aming puso at isipan nang sa gayon ay maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw na ito. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Be our guide, be our mentor, be our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Guys, lahat tayo ay may tinatakbong karera ng buhay. O, tapos baka i-imagine nyo paano ko tumakbo, di ba? Grabe sila. Pwede naman lakarin. Okay, hindi ito karera ng pinakamabilis na tumakbo. Ay, buti na lang. O kaya yung pinakamalakas. Kundi, ito ay karera ng patatagan sa hamon ng buhay. Kaya ang tanong ko kanina, sino yung walang problema, di ba? Sino yung walang tinatakbong journey sa buhay? Especially mga estudyante. Marami kayong mga struggle. Marami kayong mga dapat gawin, madami mga assignments, research. Buti nga ngayon may Google na eh. Noong panahon namin, magla-library ka talaga. Magla-library ka talaga. Tapos paggawa ng essay, ang hirap. Eh ngayon, may ChatGPT yun. Sulat mo ko ng sulating formal at di formal. ChatGPT lang yun. Makakasulat na kayo. Kami doon talaga. Nung high school ako, elementary, kunwari na lang ang haba ng sinusulat ko, pero paulit-ulit na lang. Tapos ang taas ng grades. Di ba binabasa nila? Di ba? Ano lang yan? Diskartehan lang yan sa buhay. Ano po? Ayan. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong hamon o journey ng buhay natin. Maaaring iba-iba yung daan natin. Dito ka dumadaan, dito ako dumadaan, dito siya dumadaan. Pero, one thing is for sure, sa dulo magkikita-kita tayo. Iisa yung dulo natin, kahit magkakaiba tayo ng nilalakaran na daan. Kaya nga sabi ko kanina, no matter how you struggle dun sa journey mo, dun sa daan mo, huwag ka mag-alala. Kasi walang pagsubok or walang mga hadlang na inilagay dyan ng ang Panginoon sa daraanan mo na hindi mo kayang pagtagumpayan. Magtiwala ka lang sa process and learn from it. Sabihin mo, Lord, ano yung matututunan ko? Bakit ko nararanasan ang mga ganitong bagay? And bilang follower ni Jesus Christ, we are victorious. We are more than a conqueror. Sabihin mo sa katabi mo, we are more than a conqueror. You are victorious. Ano? Walang Kristiyanong talunan. Dalawa lang yun. It's either you win or you... No! It's either you win or you learn. Yan pa din. Ano? Walang talunan na Kristiyano. Sa mga secular lang yun, win or lose. Pero tayo, it's either win or we learn. Okay. Kaya, tonight, dalawa lang yung isi-share ko na points to remember as we run this race
in our life. Una, run with purpose. So, hindi ko yan paa. Hindi ko yan paa. Ang baka ka. Layas talaga yung paa ko eh. Naiwan ako. O hindi ko alam kung saan ko naiwan. Ano, sabi na sa verse 24, run in such a way as to get the prize. Bakit? Ibig sabihin, hindi naman kasi dito sinabi ni Paul na tumakbo ka lang. Tumakbo ka lang, hindi ganun. Ang sabi niya ay run in such a way. Ibig sabihin, may direction, may goal. Yung pagtakbo natin. And, ano yung goal natin? And that is to get the prize. Kasi yung prize yung nagmamotivate sa atin to continue in our journey. Kaya lang kapag ka nawala ka na ng gana to get the prize, hindi mo na matutuloy, hindi mo na mararating yung dulo. Kasi sa race ng buhay, kailangan may patient ka. May courage ka. Diba? May basta yun, courage and patience. Kahit sa tingin mo parang walang nangyayari, tuloy lang. Eh ano ngayon walang nangyayari? Kala mo lang wala. Pero meron. Alam na alam nila yun. Siguro napanood nyo na rin yun. Di ba may pinapanganak ng pelikulang yun? Parang kang ganun yun. So, ibig sabihin, run in such a way, ibig sabihin may purpose. Para kanino ka tumatakbo, parang Nescafe lang eh, di ba? Para kanino ka bumabangon. Pero dito, para kanino ka tumatakbo. And, bakit ka tumatakbo? Para saan? And that is your assignment for tonight na alamin. Grabe naman, sa church may assignment pa din. Sa school na nga, pastor. Kuya Rami talaga, magpapa-assignment pa sa amin. That is our assignment kung hindi pa natin alam yung purpose natin. At alam niyo, pag nalaman niyo yung inyong purpose, kung bakit kayo tumatakbo, you will be more motivated and more inspired to run. No matter what the obstacles, ano man yung nakaharap dyan, sabi mo, tabi. Tumatakbo ako, huwag kang pahara-hara sa daan ko. Right? Amen. Kaya lang, ang observation ko kasi ngayon, yung mga kabataan, sino dito yung may pangarap sa buhay? Yes. Sino dito yung nangangarap na lang? Nangangarap lang gising. Well, it's a good thing to know. You all have dreams. You have vision, may vision kayo, may gusto kayong marating sa buhay. At dahil may vision kayo, may mission kayo para marating yung vision na yun. Yung plan ninyo sa buhay, yung dream ninyo sa buhay. And that would be your inspiration and your motivation para abutin yung mga pangarap na yun. Hindi hanggang pangarap na lang. Kailangan may gawin ka din. Gets nyo? Lord, ang ganda ng pangarap ko, kailan yung dadating? Hindi ganun, hindi babagsak yung pangarap. Bagsakan ka dyan ng mundo, gunaw ka, sige. Okay? Siya ay, you have to work for it. Tandaan niyo, ang isang bagay, pag gusto niyo, may paraan. Ay, sorry na hindi ko ako lalabas dito sa ano. Nawawala pala ako sa screen. Ayan. Okay, sorry po. Tandaan niyo, di ba? Pag gusto niyo, may paraan. Lahat gagawin. Makamtan ko lamang ang matamis mong oo. Ganun ba yun? Hindi. Di ba? Pero pag sa mga kabataan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may... Di ba? So, ganun din sa pangarap natin. Kailangan may paraan para ma-achieve natin yung goal natin sa buhay as we run this race. Tapos, ang hirap lang kasi, ang daming distraction ngayon. Ang daming distractions. Facebook.
ML, sino nag-ML dito? O, mamaya tatakihan ko kayo. Joke lang. Alam niyo, naubos na yung oras. Ako one time, nag-scroll ako. Akala ko 10 minutes lang ako nag-scroll. Hindi ko masabi ko, abutin ko nga yung dulo nitong newsfeed. Wala palang katapusan yun. 3 oras na ako nag-scroll. Akala ko 10 minutes lang. Ganon ka-deceiving ang social media. Lalo na sa mga kabataan. Hindi mo namamalayan. Nagsesermon na ako, di ba? Sorry, but that's the reality. Ang katotohanan, masakit, pero you will learn from it. Ano? Pero huwag kayo magagalit sa akin, ha? It's for your own good. Hindi para sa akin. Nasa na nga ako? Pag-EFB, pansinin ninyo, ilang oras kayo nag-EFB? Di ba may assignment? Pero bakit nauunang FB? Ay, kailangan ko na i-refresh ang mind ko para makapag-focus ako sa assignment. Kaso, nung mag-assignment na, naantok na ako, bukas na lang. Kaso, anong oras ka ba natulog? 4:00 ng madaling araw. O, di ba? Yung kapatid ko nga, tulog na, nakapikit ng gano'n, nagagaganon pa yung cellphone. Gumagano'n. Oh. Sino dito? Guilty? Guilty? Wala naman. Very good. Now, dahil meron kayong goal, may pangarap kayo, dapat nakafocus kayo sa goal na yon, hindi sa Facebook. Okay lang kung nag-research kayo sa Google, nagtatanong kay ChatGPT, di ba? Okay lang yun. Pero yung ubusin mo yung oras mo sa YouTube, kakapanood ng K-drama, yung mga K-pop, K-pop pangit, di ba? K-popogi. Baka magalit sila. Ano? Pero, hindi naman ako hindi bawal yung sa akin, kaya lang, dapat you know your limits. Alam niyo, limitahan yung sarili ninyo. Alam niyo yung priority ninyo. Noong nag-aaral ako, wala namang ganyan. Pero kami, ang uso sa amin noon, F4. Ganun ba tayo katanda ko yun? Hindi. Gumala kami, pipiknik kami, pupunta ng ilog, pupunta ng gubat, gano'n. Kaya bago kami payagan, syempre dapat, gumawa ka muna sa gawaing bahay. Naku, dadami. Hanggang ang oras nga ako. Okay. And, pupunta kami ng ilog para maglangoy. Kaya lang syempre, bago ko gawin yun, tatapusin ko muna yung mga assignments ko para payagan ako. At pag pinayagan ako, tapos na yung assignments ko, makakaalis na ako ng bahay. Buti nga ngayon, ang assignments nyo, limited lang kami, lahat ng subject. Nung time nyo ngayon, pinagbawal ng maraming assignment. Do you think it's fair? Parang gusto ko na ulit pumasok. Di ba? Kaya wag kayo magre-reklamo na parang ang dami-dami yung ginagawa. Pero sa bagay, kung isang assignment lang, pero kung isang libro naman ang kailangan nilang i-report, di ba? Naintindihan ko na rin yun. Kaya lang, ang punto ko is, bago mo gawin yung ibang bagay, i-priority mo muna yung dream mo, yung pag-aaral mo. Kasi hindi mo ma-achieve yung dream mo kung hindi mo tatapusin yung pag-aaral mo. Are you with me? Yes. Yan. Huwag yung abala sa pag-ML yung pag-aaral. Ganun ba yun? Abala sa pag-FB yung pag-aaral. Hindi ganun. Dapat priority ang pag-aaral. Okay. Sa edad nyo yan, sino dito ang mga marunong na magluto? Kahit kanin lang sa rice cooker. Hindi, nung kabataan ko, grade 1 ako, marunong na ako magsaing sa apoy. Wala pa ng rice cooker. Oo. Kaya sabi ko, Nay, pag ba maitim na ibabaw, luto na?
Hindi na yun naulit, syempre. Ibig sabihin, bata pa lang kami na-train na ng ganon. O, sino dito yung marunong na maglaba? Yan, very good kami noon. Lulusok pa kami sa ilog para doon maglaba kasi walang washing machine. Doon pa kami umiigib sa ilog para panggamit namin pang-inom. Doon kami liligo. Tapos, ang ilog sa amin, 30 minutes away. Pag ako naglakad. Kaya nga doon na napagpud yata yung pa kung kalalakad papuntang ilog. Ano? So, ibig ko sabihin, sa panahon ngayon, yung convenience na, alam mo yung ilalagay mo na lang yung damit mo sa washing machine, kaya nagagaling ng nanay mo, kaya isasalag niyo na lang ang kanin sa rice cooker, hindi niyo pa magawa, tapos iaasa niyo pa sa nanay, sa tatay. Diba? I mean, bata pa lang kasi ako, independent na ako. Hindi ako naging pabigat sa nanay ko, sa tatay ko. Payat pa kasi ako noon. Pero ang totoo noon, bata pa lang ako, tinalilan nila ako na matuto sa buhay. Pagdating ko ng high school, elementary, alam niyo yung ginagawa ko noon? Naninimot kami ng tuyong niyog ng pinsan ko, tapos ibinibenta namin para may pangbaon ako. Doon binibigyan naman ako ng support ng parents ko, ng baon, ng ano. Pero gusto ko, meron akong sariling akin. May sarili akong akin na hindi lahat ng bagay hihingin ko sa kanila. Tapos nung high school na ako, nagagawa naman ako ng parol. Madami ako mga extra job doon. Tagasulat ako ng lesson plan ng tsahin kong teacher. So I earn on my own. Sa age nung yan, marunong na akong kumita sa sarili kong pera. Kaya hindi ako napipigilan ng mga magulang ko na may lakad ang barkada, kaya siya ganyan, ganyan. Eh siya, sige, may pera ka naman eh. Di ba? Pero syempre, iniingatan ko yung sarili ko kasi lagi sinasabi sa amin, pinapayagan namin kayo, pero huwag kayong gagawa ng isang bagay na habang buhay niyong pagsisisihan. Hello? Young people, huwag na huwag kayong gagawa ng isang bagay na panghabang buhay niyong pagsisisihan. Throughout my elementary days, ako ay honor student. Nag-graduate ako ng high school sa salutatorian. Pero pangarap kong maging valedictorian. Kaya lang, alam ko sa sarili ko na hanggang doon lang yung kaya ko. Kaya yung competition namin sa salutatorian positions is 0.03 lang yung difference namin. Ganti din ang competition, no? Oh, pero ngayon wala nang valedictorian, wala nang salutatorian. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkakademanda. Totoo yun. Hanggang ngayon hindi pa sarado yung case. Kaya ginawa na ng DepEd with honors, with highest honors. Wala kayong valedictorian, right? Walang salutatorian na ngayon, hindi na uso yun. Hindi kagaya namin noon talagang nakikipag-ugbugan para lang dun sa position. Pero bakit? It's our achievement. Habang buhay namin yung achievement na hanggang ngayon, yun yung daladala namin. Okay? Tapos nung college naman ako, scholar ako. Kaya ang ano lang sa akin, support ng magulang ko, yung aking boarding house, at saka yung aking pamasahe. Kasi marunong ako magluto, maglaba, mamalansya, lahat. Maging tubero, elektrisya. Lahat. Marunong ako sa buhay, kaya hindi natatakot ang magulang ko na malayo ako sa kanila. Kasi sabi nila, hindi sa lahat ng panahon kasama ko sila. At ngayon sila ay na kay Lord na. Boom. Kaya ako hindi ako nahirapan mag-adjust. Di ba? Pero ako as a PWD, pwede ko namang piliin na magmukmuk na lang ako sa bahay. Kaya naman ako suportahan ng pamilya ko, ng mga kapatid ko. Or pwedeng maaari na makikita niyo ako sa palengke dyan, namamalimos, kinakalabit kayo. Di ba? Lilimusan niyo naman, di ba? Pero hindi yun yung buhay na pinili ko. Dahil hindi yun yung pangarap ko.
I have to live on my own, independently, hindi pabigat sa pamilya, hindi pabigat sa lipunan. Hello? Kaya ako, encouragement ko sa inyo, tumulong kayo sa bahay. may na, may na, di ba? Kaya lang, ang danger kasi doon, pag ginawa niyo yun ngayon, ngayong gabi, pag ginawa niyo, sabihin ng mga nanay niyo, nak, may sakit ka ba? Pero ang totoo nun, be a blessing to your parents. Nasa Bible yun, honor your mother and your father so that your days will be prolonged para humaba yung buhay mo at lalo kang pagpalain ng ating Panginoon. May nangbubuli ba sa akin noon? Meron, may nagtatangka. Sisipain ko nga sa kanya eh. Hindi, sa totoo lang, sa totoo, tatansyakan ko nun talaga yun. Pero sa totoo lang, ako kasi ay isang advantage na lumaki ako sa environment na hindi ko naramdaman yung physical disabilities ko. Kasi ang mga kalaro ko, mga pinsan ko, kaklase ko din sila nung nag-grade 1 ako. Kaya walang makapagtangka na mangbubuli sa akin kasi sila yung Yeah. Ganon kabuti ang Lord. Ganon niya pinreserve ako. Amen? Kaya hanggang high school, sila yung kasama ko, mga pinsan ko. Ganon kabuti si Lord. Nung college na nga lang kami nagkahiwa-hiwalay. Hanggang ngayon, may mga kanila lang kaming buhay. Yung isa, namatay na. Diba? Kaya, sabi ko, Lord, kaya pala ganito yung preservation mo sa akin. Kasi ito yung purpose ko. Buong buhay ko nakachinelas ako. Pero ngayon, nag-provide ang Lord ng sapatos. Kasi bakit? I will travel from places to places to share the gospel of the Lord. February lang to. Kung saan ako naghanap sa online ang gagawa, kapitbahay ko lang pala sa Lucena. Di ba? Yung perfect timing ng Lord at the perfect place. Ganun kabuti si Lord. Kaya, siguro ngayon pag uwi nyo, laban yung damit nyo, tulungan nyo, maaga na maglalaba. Kasi sasalamin lang naman yun sa ano eh. Kaya naman yung pagsasamahin anong decolor sa puti, mamapagiging, nasabihin na, ako na nga! Or, anong bagay na kaya nyo itulong sa bahay para mabawasan man lang yung ginagawa ng inyong parents? Alam yung bahay namin dati, sahig ikawayan. Hindi ganitong kahoy yung bahay namin. Ang sahig namin kawayan. Bago kami umalis, maglaro, makintab yan, na floor wax na namin yan. Ganon kami dati. Ngayon, mawawalisan na lang, yung iba nga may vacuum pa. Ganon, ha? Kaya, I am sharing this to you kasi nakaya ko, kaya kaya nyo rin. Amen. Anak, nakaya ko, kaya kaya nyo rin. Yan. O, huwag nyo na antay maputol pa yung paa nyo bago nyo gawin yung mga bagay na ginagawa ko. So, tingin sila sa akin ganyan eh. Actually, marami akong advantage na na-experience na hindi ko masabing advantage sa inyo. Pero ako na-enjoy ko yung advantage the way God designed me this way. Amen. Diba kahapon? Sa munisipyo, ano sabi sa atin ng polis? Oo, sabi sir, pagdating ihahanap ko kayo ng parking. Oo, di ba? Kasi ang daming parking doon, wala kami ng parkingan.
Eh sabi namin, kung may PWD ng parking, sabi niya, babalik kami kasi. Sabi niya, sige sir, sabihin mo sa akin, bibigyan kita ng parking. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo, madali. Masarap ang maging may-ari ng buong Pilipinas eh. Kahit saan. Kahit sa mall, pagpapasok ako, di ba may door, may table? Tinatanggal nila yun, pinupusan nila yung pinto. Kasi dadaan yung prinsipe. sa mga amusement center, Star City, Enchanted Kingdom, kahit anong haba ng pila, priority ako. Kaya yung kasama ng pastor namin, nung kami magkasama, lahat nasakyan namin yung mga rides. Sila, isang oras na nakapila kami, ang dami na namin nasakyan. Diba? Ano, gusto nyo rin magpapunta ng paa? Kala nyo Okay. Saan na tayo? Saan na tayo pupunta? Yan, ang mahalaga sa lahat. Discipline. Learn from the word itself. Discipline brings victory. So dahil estudyante ka, ang gagawin mo lang ay mag-aral. Wala sa guidelines, wala sa guidelines ng pag-aaral ang magjojowa. Meron ba yun? Wala. Pastor, pang-inspirasyon. Pang-inspirasyon. Tapos lagi, pang-inspirasyon, lagi naman kayo nag-aaway. Anong inspirasyon dun? Diba? So sabi ko nga kanina, gawin yung inspirasyon, yung pangarap nyo. Motivation nyo. Of course, si Lord ang gawin yung motivation at inspirasyon sa pag-aaral. Kasi pagkasama natin si Lord, He will always provide for you. Amen. Ha? Ito, tatandaan niyo ito. In every success you make, sa tamang desisyon na gagawin nyo, kayo ang unang-unang makikinabang. Kami makikigalak kami sa mga achievements nyo. Pero kayo ang kauna-unahang magbe-benefits. Ngayon, kung mali ang desisyon nyo, nagkamali kayo sa buhay, napahamak kayo, kayo rin ang kauna-unahan na maaapektuhan. Kami dadamay lang kami sa inyo. Makikiramay kami, pero haharapin nyo siyang mag-isa. Hindi nyo kami pwedeng idamay. Kayo gawa ng ganun eh. Ganon kami tinakot ng parents namin. Ginawa niya yung gulong yan, hindi naman kami kasama dyan, ba't mo kami dadamay? Eh di mag-isa ka. Gets nyo na? Kaya habang nag-aaral kayo, sa age nyo yan, mag-aral kayo. Hindi bawal magka-crush. Pero wag naman kayo papasok sa relationship na in a way, pati pag-aaral nyo maapektuhan. Kasi kung hindi na siya magiging healthy sa pag-aaral ninyo, hindi siya dapat kasama sa... Alisin niyo siya. Kung hindi siya nagiging blessing sa inyo sa pag-aaral. Break mo na bukas, okay? Kasi kung kayo talaga, kahit may trabaho na kayo talaga. Love can wait. Naniniwala ako sa ganun. Kung mahal niyo ang isa't isa. No. Kaya, matutong disiplinahin ang sarili. Alam niyo, pinakamahirap i-trust, pagkatiwalaan, yung sarili. Sarili, pinakamahirap na kalaban, pinakamahirap na kaaway, ay ang sarili. Pero alam niyo, ang pinakamahalaga sa lahat, ang mapagkakatiwalaan lang natin, ay si Lord. Siya lang yung mag-guide sa atin ng tama kung anong mga dapat natin gawin sa buhay. Lagi natin tatandaan, walang madali sa buhay. Kung nahihirapan ka, well, normal ka, sabi mo sa katabi mo, normal ka? Oo, kasi nahihirapan ka.
hindi ka na nahihirapan, hindi ka na normal. Walang madali sa buhay. Sige, i-challenge ko kayo. Matulog ka ng 1 linggo, walang bamunan ha. Walang bamunan, walang kakain, walang iinom. 1 linggo. Baka matrip. Sino dito pinakamatagal ang tulog? Ilan te? Ilan oras ka matulog? 4 hours? Cool. 8 hours dapat. Napaka-unhealthy. Hindi ba nap niya lang yon yung 4 hours? Nap mo lang yun, te, o tulog talaga? Sipag mag-aral, valedictorian niya. Okay. And, ano pa ba nandito? Going back, lahat, dito na rin ang mag-closing. So lahat tayo ay may tinatahak na karera ng buhay. And hindi ito pabilisan, hindi ito palakasan, kundi ito ay patatagan. Ulitin ko, iba-iba man ang daan nating tinatahak, pero iisa ang dulo natin. Magtatagpo tayo sa dulo. And bilang follower ng ating Panginoon, we are victorious. We are more than a conqueror. Kaya, tandaan natin yung sinabi ko kanina, that ang lahat, walang Kristiyanong talunan. It's either we win or we learn. Yan, galing. Natuto sila. And, dahil dito, sabi doon, kung sino ka, ganon din yung magiging buhay mo. Kaya tinanong ko kayo kung ano yung pangarap nyo. Kasi yun yung goal nyo. Kung gusto mo maging presidente ng Pilipinas, go ahead. Malay ko ba, isa dito sa mga to, maging presidente ng Pilipinas, isa sa inyo. Hindi natin alam. Pero huwag niyo kong kalilimutan. Di ba? O yung iba sa inyo, gusto na lang tambay. O sige, gusto mo yan eh. Kaya lang huwag kang maging sakit ng ulo ng lipunan. Huwag kang pabigat. Diba? Tambay lang, chill lang. Eh kung makain din naman pastor eh, oo nga, kahit sige. Gusto mo yan eh. Pero you can strive for more. Yes. Hindi yan yung pangarap ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Ang pangarap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa is buhay na ganap at ka-siya-siya. Amen. So kung malungkot yung buhay mo ngayon, congratulations, nakilala mo ang Lord ngayon dahil yung lungkot mo papalitan niya ng kagalakan. Amen. Amen! Praise the Lord. Okay? Patandaan mo yan. Who you are, your life will be. So ikaw yung maggagawa ng buhay mo. Hindi mo siya pwedeng isisi sa iba, hindi mo siya pwedeng isisi sa magulang mo or kung sino mang tao. Wala kang ibang sisisihin kung ano mang mangyayari sa buhay mo, kundi ang sarili mo. Yung iba nagiging successful, it's because of others' rejections. Tama? Pero yung iba, kaya mo ma-discover ang definition ng Lord sa buhay mo. Yes. So who you are, your life will be. So kung negative ka mag-isip, puro negative ang mangyayari sa buhay mo. Pero kung positive kang mag-isip at laging andun yung courage to face every challenges, you will be more victorious in life. Amen. Amen! Palakpakan ko natin sila. Tayo po yung upo at tayo ay mag-pray. Father God, salamat po sa gabi ito. Salamat sa mga reminders mo. Salamat po sa aming journey as we move forward and face the challenges of life ahead na alam namin na nandyan ka kasama namin, O God. Alam namin na kapag kasama ka, magtatagumpay kami sa aming mga gagawin. Mapagtatagumpayan namin at malalampasan ang lahat ng humahadlang sa daraanan namin. Naniniwala kami na wala kang bagay na ibinigay sa aming pagsubok na hindi namin kayang pagtagumpayan.
Kaya salamat sa pagbuhubog mo sa amin, sa pagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang hamon ng buhay. Sa iyo po ang karangalan, ang kaluwalhatian, at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening and God bless po everyone.